Ang kwentong maririnig nyo ay hango sa totoong pangyayari na malayang inihayag ng ating tagabahagi na tawagin na lamang natin sa pangalang Marshall. Mapagpalang araw po, Sir Seth, maging sa mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta. Bibigyang buhay ko po sana ang kwento ng lolo ko, Bernardo o Adong, at ng kaibigan niyang itago na lamang natin sa pangalang Juan. Mas maganda sigurong pakinggan kung ipupukol natin ang paksa sa lolo Adong ko. Dekada 60, sa lugar ng La Libertad, Negros. Kalalaya lamang noon ng nanggangalang Juan mula sa mahabang pagkabilanggo nito ng halos 10 taon. Gawa ng ito kasing si Juan ay isa sa kasapi noon sa kilusan na lumaban sa mga dayuhang Hapon sa Luzon. Pero matapos ang digmaan, kumontra ang mga ito sa gobyerno dahil sa pangingialam umano ng mga Amerikano. Gusto kasi ng mga gerilya noon na makamtan ng totoong kalayaan. Marahil, hindi na natin kailaang samahan ng hukbalahap. Grupo ng mga sibilyan na kinabibilangan ng mga magsasaka at lokal na residente. Sumabak sa digmaan kasama ng mga banyagang Amerikano at sundalong Pilipino. Pero ang ilan sa mga kasapi ng gerilya na ito, may mga taliwas na pamamaraan at pamamalakad. Kumbaga, naging komunista at terorista. Kaya tinugis ang mga ito at nadamay ang matitinong kasapi. Pero marami ang nakatakas ng ibang isla habang ang iba naman nagtago sa kagubatan ng Luzon. Pero kahit magpaganon pa man, kinikilala pa rin ang malaking ambag nila sa digmaan. Etong si Juan umano ay may taglay na nakakamanghang tangan. Ang tawag dito, Burdang Mutya. Malalaman natin sa kabuuan ng kwento kung ano ito. Nga pala, lilinawin ko lang, lahat ng maririnig nyo ay base sa totoong pangyayari talaga. Iniba nga lang ang pangalan ng mga mababanggit. Marahil ay alam niyo na kung bakit. Tahimik at mag-isang namumuhay si Juan sa tagong lugar ng La Libertad. Gusto sana noon ni Juan na sa Cadiz manatili. Kaso, naroon kasi ang mga ilang kasama niya sa kilusan na nakatago rin. Iniiwasan niya ang mga ito dahil galing siya sa pagkabilanggo at maaaring isiping espiya siya. Gusto niya na kasi makapagbagong buhay. Ang ikinabubuhay niya noong mga panahon na yon, pagkokopra. Naging katiwala siya sa malaking lupain na pinagmamay-ari ng kilalang tao sa lugar. Napakaraming niyog ang lugar na yon. May mga naging kaibigan na si Juan sa lugar. Kadalasan nga ang mga ito, mga mas bata sa kanya at mga tambay. Hinahangaan si Juan dahil bukod sa mabait ito, napakapalabiro din. Kung kaya naman kinaaliwan siya ng mga tambay nun. Lalo na itong si Bernardo o si Adong. Nakakainuman niya pa nga si Juan. May edad na nga daw itong si Juan pero wala pang asawa. Hindi rin mahilig sa babae. Sa halip ay nakatuon lang lagi sa trabaho. Tinutukso nga noon ni Adong si Juan sa isa ding katiwala sa lupain na si Dinay. Biyuda ito, pero may 3 anak na. Single mom. Hindi pumapatol si Juan. Tinatawanan lamang daw siya nito. Ayon pa kay Juan, may pamilya daw siya sa Nueva Ecija. Pero hindi na siya tinanggap nito dahil nga galing siya sa kulungan at naging kasapi ng mga komunista. May anak umano siya ditong 2. Hindi naman naniniwala noon si Adong. Napaka-imposible umano dahil kung may anak siya ay dapat tanggap siya ng asawa. Hindi naman daw lahat ng gerilya noon ay naging terorista.
Hanggang sa may inamin sa kanya si Juan. Patay na daw ang asawa nito dahil pinatay ng mga Hapon. Isa ito sa naging dahilan kung bakit sumapi si Juan sa gerilya. Ginahasa ang kanyang asawa at walang awang pinugutan ng ulo. At ang masakit pa, sa harap niya mismo yon. Ang dalawang anak umano na babae ni Juan, hindi niya alam kung buhay pa o hindi. Dinukot umano ang mga ito ng mga Hapon. Ayaw niya manirahan sa Luzon dahil naaalala niya ang mapait na sinapit ng kanyang pamilya. Natahimik na lamang noon si Adong at humingi ng tawad kay Juan. Ano ka ba? Ayos lang. Ganun talaga yung buhay. Nagkataon lang na nagkaroon ng digmaan. Ay nako, kaya hindi na ako nag-asawa Dahil makikita ko lang sa mapapang asawa ko yung alaalang matagal ko nang nakalimutan. Wika ni Juan. Hapon ng mga sandaling ito, magkasabay silang dalawa ni Juan pauwi ng kanilang lugar. Etong si Adong ay nagtatrabaho din sa lupain, kung saan ito ang pinangangalagaan ni Juan. Kung kaya araw-araw silang nagkikita. Sa palagay ko, kahit hindi ka pa mag-asawa, nariyan pa rin sa alaala mo yon. Huwag mong lukoy ng sarili mo. Hanggat buhay ka pa dapat gampanan mo ang bigay na biyaya. Huwag yung tinatalikuran mo lang. Sus, kung magkasalita ka, kala mo may nobya na. Para kang may pamilya. Di ka pa nga natuli Halataan naman. Ang layo mo umihi Parang sundalo na panay sipat. Tama ano? Banat ni Juan. Napatawa na lamang noon si Adong. Maliban sa lagi silang magkasamang dalawa, magkapit bahay din sila. Ayon kay Adong ay nasa kabilang bakod lamang ang bahay ni Juan. Maliit na bahay lamang yon na kung saan si Juan din ang nagtayo. At yung lupang kinatitirikan ng bahay nila, pagmamay-ari ng kanilang amo. Tuwing umaga, nakikita ni Adong si Juan na naroroon sa likod ng bahay nito. May kung anong pinagkakaabalahan. Nagkukudkud ng niyog at ang sapal nito, pinapahid sa katawan. Pero hindi naguhubad ng damit si Juan. Yun bang kinukuskus lang niya yung sapal? Hindi naman tinanong ni Adong kung bakit. Basta pagkatapos noon ay magpapausok daw ng bunot itong si Juan. Saka palang maliligo. Pero kung maligo naman, nakadamit pa rin. Para umanong babae. Kaya noon, napaghinalaan pa ni Adong na bakla itong si Juan. Hanggang sa isang araw umano, nagkaroon ng kaalitan itong barkada ni Adong na si Boyet. Paano ba naman kasi? Maangas maglakad. Yun bang astig pero ganun daw talaga maglakad itong si Boyet. Subali nagkaroon ng kaaway na dalawang dayo noong kasagsagan ng piyesta. At dahil sa may nangyaring gulo, pinag-initan si Boyet nun. At makalipas lamang ng ilang araw, dinayo siya ng mga nakalaban niya. Binugbog si Boyet. Mabuti na lamang at nakatakbo dahil kung hindi ay nasaksak na ito. Kasalukuyan noong nasa koprahan sina Adong at Juan. Nakita nilang paparating itong si Boyet at isinumbong ang pangyayari. Si Adong naman ay parang bayani umano. Nang marinig ang hinaing ng kaibigan, kagad nitong sinabi na pupuntahan niya. Pero inawat siya ni Juan. Ang sabi ni Juan, wag na lamang daw makialama. Pinagsabihan din si Boyet na iwas-iwasan ang paglalakad ng parang ang angas tingnan dahil ito ang naguudyok sa kanya para magkaroon ng banta. Kumalma naman si Adong, pero sa hindi inaasang pagkakataon, sinundan pala si Boyet na mga bumubugbog sa kanya. 6 na katao ito, 2 sakto na sa edad at 4 na binata. Habang paparating ay nagmukay si Juan na maging kalmado sila. Kakausapin niya mga ito. Yun nga ang ginawa ni Juan. Malayo pa lang, kinakawayan niya na mga tao. Binati pa niya mga ito at sinabing pag-usapan daw nila at huwag idahan sa lahas nun.
Pinaliwanag din ni Juan na likas lang talagang maangas itong si Boyet maglakad pero mabait naman. Ayun lang mga kaibigan. Sana naman matigil na to. Baka kasi umabot sa punto na magkamatayan na kayo eh. Etong akin ay hindi naman sa nakikaalam pero nag-aalala kasi ako. Dagdag pa ni Juan. Ang sabi naman ng isang binata, wala lang naman daw sa kanyang mangyari. Sinita lang nila kung paano umasta si Boyet pero may isa daw itong kasamang nagalit. Dahil nga dayo sila, pinutakte sila ng mga kakilala ni Boyet noon. Kaya gumaganti sila at wag daw makikialam si Juan. Dahil kung makikialam ito, idadamay nila. Nakita ni Adong na parang may nakasuksok pa na baril ito sa tagiliran. Sinenyasan niya naman si Juan na umalis na lang sila. Pero hindi tumugon sa kanya si Juan. Yung kalmadong mukha nito ay naging seryoso. Para bang nagalit dahil medyo pumula pa ang pisngi nun. Gaya ng sinabi ko, idaan na lang natin sa pag-uusap. Huwag niyo namang palaki ng gulo. Tay, nakikialam mo? Parang inulit lang din yung nangyari sa aming dalawa ni Rocco eh. Banatan na lang natin to na makagante. Wika ng binata. Ganon na lang ang pagkagulat ni Adong nang sumabat si Juan ng pinipilit niyo ba ako? Irerespetuhin ko kung anong sadya niyo pero dadaan muna kayo sa akin. Adong, tumabi ka diyan. Ikaw naman, Boyet. Huwag kang sasali ah. Pwede kayo magsabay-sabay. Yan ay kung gugustuhin niyo. Wala na. Ayon kay Adong, parang daw sasabog ang kanyang dibdib sa tindi ng kabanon. Umatras si Adong pero habang nangyayari yon, sinabihan niya si Juan kung sigurado ba ito sa kanyang gagawin. Pero hindi nagsalita si Juan. Ilang saglit lang ay naghubad na ng damit si Juan. Nanlaki ang mga mata ni Adong. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang naghubad ng damit ang kaibigan. Ang katawan daw ni Juan, punong-puno ng mga burda. Iba't ibang guhit ito at may mga kataga pa. Para bang etniko. Tapos nagunat ng kamay itong si Juan. Yugyug sa katawan sa bayoko at hampas ng kamay sa lupa. Matapos noon ay tinapik-tapik ang balikat, kasabay ng pag-ihip ng hangin sa bawat gilid. Parang baliw umano si Juan, pero nakikita niyang tila napakaseryoso nito. Nagsalita naman ang isa sa mga tao. Ito yung tinawag na tatay ng binata. Ang sabi, mano-mano daw ang gusto. Siya na umano ang papatol at walang makikialam nun. Nagkaroon ng hiyawan. Pero ilang sandali lang, katahimikan ang pumalit. Nagpalagotok ang tao sa kanyang mga daliri habang unti-unting lumalapit kay Juan. Habang nanonood si Adong at Boyet, makikita sa kanila ang tensyon pero parang nananabik. Suntukan lamang kasi makikita nila nun. Mga 2 dipa na lamang ang layo. Huminto yung tao. Tapos ay nakipagtitigan kay Juan. Nga pala, pagkatapos nito wala nang gulo ah. Tandaan niyo yan. Dahil kapag nanggulo pa kayo, pupuntahan ko kayo sa inyo at isusubsub ko ang mga mukha niyo. Uhubaran ko kayo ng mga damit at kakaladkarin ko kayo sa kalsada. Wika ni Juan noon. Napabitaw ng mabigat na salita si Adong. Napapaisip ito sa kung gaano kayabang si Juan magsalita. Para bang pipitsugin lang sa kanya mga tao. Naninibago si Adong kay Juan. Hanggang sa sumagot naman yung lalaki na sobrang tapang daw ni Juan. Pero hanggang salita lang. Bakit hindi mo subukan? Kung gusto mo, tatayo lang ako eh. At pasusuntukin kita. 3 beses kang susuntok. Isa lang igaganti ko.
Pero sinisigurado ko sa'yo, ospital yung bagsak mo. Ano? Paghahamon ni Juan. Nayawa na. Katapang ba ng mga kaibigan mo, Adong? Nakakamangha ah. Ang angas. Nakakapanabi ka. Wika ni Boyet kay Adong. Tumahimik ka dyan, Boyet. Suntukin kita dyan eh. Ikaw yung nagdala ng gulo dito. Kapag may nangyari kay Juan tapos ka sa aking animal ka. Hindi na nakapagsalita pa si Boyet. Lalo na nang ambahan ito ng pagsuntok. Sobrang nabanas kasi itong si Adong, lalo na at nadamay si Juan na ubod ng bait na tao. Tumawa naman ang lalaking kaharap ni Juan. Para bang binamaliit nito si Juan. Ang sabi pa, sigurado ba daw na magpapasuntok si Juan ng 3 beses? Baka kasi sa isang suntok pa lang, si Juan nang maospital. Pero hindi na kumibo pa si Juan, kung kaya naman bumuelo ng pagsuntok ang lalaki nun. Pagkatama umano ng suntok sa dibdib, hindi man lang makitaan na dumaing si Juan. Rinig ni Adong noon ang puwersa ng pagkatama. Sobrang lakas, pero walang-wala lamang kay Juan yon. Hindi man lang ito makitaan na umatras o umusog ng konti. Yung lalaki naman ay sinundan kaagad ng suntok sa mukha si Juan. Sa pagkakataong ito ay napatingala si Juan. Sumimangot pero kaagad din namang kumalma. Sa ikatlong suntok, sa sikmura na. Dito tumawa si Juan. Ang sabi pa nito, wala na bang ibang ilalakas yon? Dahil ang tinamo niya ay para lamang umanong halik ng lamok. Kagad namang lumapit si Adong sa pag-aakalang napinsala ang mukha ni Juan pero hindi. Ni konting bukol, wala nun. Kung anong itsura, ganun pa rin. Makikita ang pagkamangha ng mga kasama ng tao. Maging ang anak nitong sinabing parang demonyo daw si Juan at hindi tao nun. Tutulong sana ito pero dinuro ng kamay ni Juan. At ang sabi ni Juan nun, kung anong napag-usapan, yun na yun. Huwag kang sasali kung ayaw mong dalawa na kayong pupulutin sa lupa. O sandali, baka gusto mong magpadagdag pa ng suntok ha. Bilang partida, gawin na nating 5. Dagdagan mo ng 2. Nang marinig naman ito ng sumuntok sa kanyang Ginoo, kaagad nagpakawala ng 2 suntok ito patungo sa mukha ni Juan. Pero matapos nun, gumante si Juan ng 1 beses. Sa dibdib pinatama ni Juan ang pagsuntok na yon. Bumulagta ang tao at gumulong ito sa lupa habang sumusuka ng dugo. Kitang panlalaki ng mga mata nilang lahat. Yung anak ng Ginoo na tinangkapang sumali. Napatras nun. Si Adong naman ay parang nakakita ng sobrang nakakamangha. Nakanganga ang bibig habang dilat na dilat ang mga mata. Ayoko na makita yung pagmumukha niya dito. Ikaw, dayo ka na nga sa piyesta. Ikaw pang malakas ang loob. Huwag kang manita ng tao. Ikaw naman yung nanguna eh. O siya, alalayan mo yung tatay mo at isugod sa ospital. May 2 oras pa siya bago atakihin sa puso. Wika ni Juan. Tumango ang anak noong nakalaban ni Juan. Ilang saglit lang ay nagsialisa na ang grupo sa lugar. Si Juan, nakikita ni Adong na tinapik muli ang balikat. Saka pa lamang ito nagsuot ng damit. Lumapit ang binata. Sinabi niya ang lakas ni Juan. Ngumiti lamang si Juan at tinapik ang bisig ni Adong noon. Napapailing na lamang si Adong. Talaga, walang bugbog na tinamoy itong si Juan. Para bang bakal sa tigas ng katawan. Si Boyet naman, tinawag ni Juan. Kinaltukan ang ulo nito at muling napagsabihan. Ayus-ayusin umano ang paglalakad at huwag manghahamak ng tao. Pabayaan lang ito at kung hindi,
ngitian lamang o batiin. Ipadama na mabuti siyang tao. Huwag yung maging suplado. Tumango naman si Boyet at pagkatapos noon ay umuwi na ito. Si Boyet mula ng araw na yon, naging kaibigan na rin ni Juan. Yung dating tumatambay kasama ang mga barkada sa gilid ng daan at nag-aabang ng mga estudyanteng mapapadaan, lalo na mga babae. Ngayon hindi na. Nagkukopra na din si Boyet at ilan sa mga niyog na hindi natubaan, siyang nangangalaga. Tatlo na sila na malapit sa isa't isa. Si Boyet, Juan at Adong. Pero si Adong, hindi mawala-wala sa isip niya kung ano bang meron kay Juan. Sa isip-isip niya ay parang hindi ito tao. Paulit-ulit niyang tinatanong si Juan pero walang sinasabi. Pero noong minsang nag-iinuman sila kasama ni Boyet, dito ay prangkahang sinabi ni Adong na anong meron sa mga borda ni Juan sa katawan. Sa nakita niya raw kasi noon, para umanong sa borda ng katawan si Juan kumukuha ng lakas noon. Hindi daw maipagkakaila sa kanya dahil parang iniingatan daw ni Juan ang may makakitang iba sa kanyang borda. Tuwing umaga siyang nakamasid at nagpapahid pa ng lana, tapos nagpapausok si Juan noon. Sa mga sandaling itong malalim ng gabi, nasa gilid sila ng bahay ni Juan. Angat na ang tama ng tuba kaya sobrang lakas na ng loob ni Adong noon. Habang si Boyet naman, nakikinig lang. Juan, yun lang naman yung base sa nakikita ko sa iyo eh. Huwag mong isipin na nakikialam ako ah. Nakakapanibago ka lang kasi. Pasensya na. Pero sa totoo lang, iba yung nakikita ko sa tuwing umaga eh. Ikaw talagang kugtong ka. Naninilip ka pala sa akin. Bakla ka ba? Anong bakla? Ikaw nga dyan eh. Nakakatawa ka. Naliligo tapos nakasuot ng damit. May lalaki bang ganyan? Sa babae ko lang nakikita yan, Juan. Tayo-tayo lang naman eh. Ano bang meron kapag ipinaalam mo yung lihim mo? Kaibigan mo naman ako ah. Napabuntong hininga si Juan. Naging seryoso ang mukha at inilapag sa lamesa ang baso ng tuba. Tapos tumayo ito. Nakatingin sa malayo at halata rito na nag-iisip ng malalim. Noong paslangin ng asawa ko, dumulog ako sa isang kilalang antingero sa Cavite. Nanghingi ako ng tulong sa kanya. Katunayan, kasapi siya ng mga gerilya. Gusto kong patayin ang mga Hapon noon. Gusto kong gumante at nais kong ubusin sila. Wala nang ibang laman ng isip ko noon kung hindi ang pumatay ng tao. May sinabi sa akin ng antingero. Handa ba umano ako sa mangyari sa akin pagkatapos niya akong bigyan ng tangan? Dahil ang tangang ibibigay niya, kapag hindi ko kinaya, maaring ikamatay ko. Binordahan ako sa katawan na kung tawagin, burdang mutya. Wika ni Juan. Dagdag nito, ang tangan daw na inilagay sa kanyang katawan ay banal na tubig mula sa sagradong bundok na tinatawag na pulag. Pinamumugaran ito ng mga banal na kaluluwa, diwatang bantay ng kalikasan at iba't ibang uri ng laman lupa. Hinaluan ng dakta ng makabuhay at iba't ibang sangkap ng organikong tinta na hinaluan ng himag at may karga ding iba't ibang poder, kagaya ng tagaliwas, tagabulag at kabal. Maliban pa diyan, ang mga katagan na kaborda sa kanyang katawan. Buhay na kataga ito, mula sa mga taong mangyan na may kulturang malalim na paniniwala sa hiwaga at misteryo. Kaya niya pinapahiran ang kanyang katawan ng gata, dahil ito din ay base sa sinabi ng bihasang antingero sa Cavite. Sariwang lana ang pagkain ng kanyang burda at pinapausukan niya ito.
dahil ginagaya niya ang kaugalian ng mga etniko o mangyan. Pagpag daw ito para mas maging mabisa ang kanyang burda. Para sa kabutihan. Ang buhay na agimat, posibleng kapitan ng masamang presensya. Kaya pinapausukan niya ito para itaboy ang anumang masamang enerhiya. Maaapektuhan umano kasi ang kanyang pag-iisip noon. Minsan niya nang hindi na pangalagaan ang kanyang tangan. Naging mapusok at mapangahas si Juan. Madaling uminit ang ulo at pumapatay si Juan ng walang awa noon. Ilang tao na ang mga napatay ko. Hindi lang ang mga Hapon kung hindi mga kapwa Pilipino. Mga taong tumaliwas sa batas ng gerilya. Pinagpapatay ko sila. Para saan ang ipinaglalabang kapayapaan kung lalamunin lamang ang isip ng pansariling kapakanan, di ba? Para na ding sinabing mananakop. Adong, naging malinaw na ba sa'yo kung ano at sino ako? O baka naman gusto mo pa ng karagdagang patunay? Mukhang gusto kong pumatay ngayon eh. Oh, ba't parang takot ka, Dong? Abay, nagbibiro lang ako. Pero kung papala rin, kayang-kaya anumang oras. Wika ni Juan. Napalunok ng laway si Adong. Sa sobrang pagkatakot sa sinabi ni Juan ay napasuka ito. Si Boyet naman, parang binuhusan ng malamig na tubig. Nakaipit ang mga kamay sa dalawang tuhod habang nakayuko. Umupo si Juan at nagpatuloy ito sa pagsasabuhay ng kanyang karanasan. Noong panahong nagtatago daw sila sa gubat. Dahil tinutugis sila ng gobyerno, tinakot sila ng mga banyaga. Sa pamamagitan umano ng paglalagay ng mga labi na nagkalasog-lasog ang katawan. Pinakalat ang balitang may maraming gumagalang aswang sa gubat. At ang mga aswang ito, ang siyang pumatay sa mga natatagpuang labi. Ito ang taktika noon ng gobyerno para takutin ng mga rebelde at mapilitang lumitaw mula sa pagtatago sa kagubatan. Napakarami umanong labi na kinalat at ang pinagbintangan na pumatay, mga aswang. Kung gusto niyong i-research, makikita niyong totoo ito. Ang pagpasuko at pagtakot sa mga rebelde ay sa pamamagitan umano ng aspetong aswang. Dahil nga sa kultura ng mga Pilipino, ang malalim na paniniwala sa kababalaghan. Sinakyan ito ng mga banyaga na minsang namahala sa gobyerno. Sino ba namang hindi matatakot kung may matatagpo ang napakaraming labi na may bakas na parang inaswang, diba? Maging ang mga sibilyan noon na tahimik na naninirahan sa bundok. Bumaba ng bayan sa takot. Ito namang mga kasamaan ni Juan. Natakot din at sumuko. Pero ayon kay Juan, hindi dahil sa takot sa mga labing natagpuan. Kung hindi nagkaroon daw talaga sila ng engkwentro sa mga aswang. Totoo umano ang mga aswang. Marahil na mayani umano sa isip ng mga nilalang ang paglaganap umano nila at paggamit sa kanilang tanyag na pangalan na aswang. Kaya noon, sinamantala ang sitwasyon at nanalasa talaga. Si Juan ay 3 beses nang nakapatay ng aswang at ang uri pa ng aswang na napatay niya ay ang lahi ng mga gabunan. 3 ang lahi nito. Ang pinakauna ay ito yung orinal na nilikha ng mga hukluban. Ang ikalawa at ikatlo, henerasyon lang. Ang purong gabunan at sadyang napakalakas. Kung tatansyahin ang lakas nito ay maihahalin tulad sa 10 katao. 2 lang daw sila noon na nagtatangan ng burdang agimat. Ang isang kaibigan niyang ito ay pangalanan na lamang nating ka Solomon. Para ba umanong sila na ang natitira sa gubat nun. Pero sa kabila ng kasagsagan ng mga aswang, nagawa nila itong malampasan. Pero sa kasawiang palad, namatay kalaunan si ka Solomon dahil nga daw nilaso nito. Hindi kasi tinatabla ng bala, maging ang pinakamatalas na patalim
At kahit may pangbasag pa ng karga, hindi tumatalab sa katawan nila. Pero kapag laso ng usapan, kaya silang patayin. Hindi alam ni Juan kung sino at papaano nalason. Basta tumirik na lamang daw bigla ang mga mata ng kanyang kaibigan. Mula noon, sumuko na si Juan. Dagdag pa ni Juan, sa lugar na La Libertad daw, naglipa na din ang mga aswang. May mangkukulam pa nga umano pero hindi niya pinapakialaman. Hindi din naman siya makikilatis nito dahil taglay din ng kanyang tanga ng isa sa pinakamalakas na sabulag. Habang nakikinig si Boyet at Adong, aminado silang totoo ang mga sinasabi ni Juan. Dahil itong si Juan, likas na komedyante. Pero sa oras na yun ay sobrang diin umano ng pagsasalita niya. At kung tumitig pa sa kanilang dalawa, para umanong papatay ng tao. Ginilabutan si Adong sa kanyang mga nalaman. Masasabi umano na isang makina o mandirigma itong si Juan. May patunay naman dahil nga nasilayin nila kung gaano kalakas ang pangangatawan nito. Biro mo, malaking mama yung nakatapat ni Juan. Pero hindi man lang napinsala si Juan. Salip, kamuntikan pang mamatay yung dayo nang gumanti si Juan nun. Yung suntok pa ni Juan, para lang suntok ng mga tambay. Tira bahala. Pero pag tama ay bulagta talaga kaagad ang kalaban. Literal na malahalimaw si Juan at hindi tao kung iisipin nun. Naging mahaba ang usapan nila. Nasabi pa ni Juan na kinakailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili sa oras na tumaas na ang kanyang tensyon. Dahil kapag hindi niya umano pinigilan, magpapatuloy ang init ng kanyang ulo at baka hindi niya na makontrol pa ito. Katunayan, maging ang pagsuntok doon sa tao, tinansya lamang ni Juan. Dahil kapag sinagat niya hanggang sukdulan, paniguradong ora mismo ay patay ang taong yon. Lalo na umano kapag nakahawak ng patalim si Juan. Para umano siyang sinasapian ng demonyo kapag nag-iinit ang kanyang ulo. Kaya iniiwasan talaga ni Juan ang mga itak at anumang sandata. Lalong-lalo na kapag nababanas ito. Sumisipol-sipol na lamang siya at binabaling ang atensyon sa magandang alaala. Ano na, Boyet? May sasabihin ka ba? Sana naman magtino ka, Boyet, ano? Dahil kung hindi, ako na mismo yung didisiplina sa'yo. Ikaw naman, Adong. Mabait ka naman sa akin. Hinahangaan kita sa kabutihan mo. Pero hindi maganda yung mangilatis ng isang tao, ha? Bueno, bakit bang tatahimik niya? May nakakatakot ba sa sinabi ko? Teke, akin to, ano? Walang dayaan sa tagay, ah. Parang ako atang nalalasing, eh. Ayusin mo yung pagtagay, Boyet. Itaas mo ang baso matapos mo malagyan ng tuba. Para naman makita namin kung pantay ba ang laman, ha? Ay, nako. Nakakaloko kayong dalawa. Wika ni Juan. Nakakatakot ka kasi. Para bang may kausap kaming berdugo. Ang sama mo pa makatitig. Ka namang manakot dyan, Juan. Nawala yung pagkalasing ko, eh. Tugon ni Adong. Si Boyet naman ay lumalaklak ng alak. Ito kasing si Boyet noon ay dinadaya ang tagay. Natakot siya ni Juan. Kaya yun, hinabol niya na lamang ang tama ng alak sa kung ano ang tama na nararanasan nila Juan at Adong. Maraming araw ang nakalipas, bagaman nalaman na nila ang pagkatao ni Juan pero sinarili lamang ito nila Boyet at Adong. Pinagkakatiwalaan kasi sila ni Juan. Natatakot din ang dalawa at baka magalit si Juan. Gaya ng sinabi ni Juan, hindi niya kontrolado ang sarili kapag sobrang nagalit nun. Kaya noong napuno na lamang sila ng kulitan, pinapasaya nila si Juan lagi. Lagi pang tinutukso nila tinutulak kay Dinay. Hindi naman piko nitong si Juan
Alam nila Adong na sa ibang aspeto nagagalit si Juan sa mga taong hindi matino. Hanggang sa nagkaroon ng piyesta sa isang barangay doon. Hinayaan ni Adong si Juan na magpunta sila sa lugar. May kamag-anak kasi ang pamilya ni Adong doon. Sumakto namang magaganap ang piyesta sa Sabado. Kaya pumayag itong si Juan. Ang sabi pa nito, magtungo sila ng madaling araw para kahit papano'y makatulong sila sa gawain o paghahanda ng piyesta. Yun din naman ang balak ni Adong. Maaga silang pupunta. Pero hindi madaling araw ng Sabado, kundi Biyernes ng gabi. Pinili ni Adong noon na isama si Boyet na para na ring trio sila sa kalokohan. Talaga kasi magkakasundo silang tatlo. Ito na rin ay dahil naging matino sila dulot ni Juan. Para bang mga sanggano na nagbagong buhay. Katunayan, itong si Boyet, iniba na ang pamamaraan sa paglalakad. Hindi na yung yumuyugyug ang balikat. Salip ay formal na lakad na wari pa ni Adong, parang pari nun. Gabi nga sila nagtungo sa lugar at doon ay naabutan nila ang iba pang kamag-anak ni Adong. Ang ilan sa mga ito ay tagalugar din nila at kakilala si Juan. Nakahanda pa noon ng malaking baboy dahil ito daw ay isa sa ihahanda nila. Siguro ay lampas 100 kilo ang baboy na yon. Sobrang laki talaga. Ang kalahati ay kakarnihin abang ang kalahati naman paaambitan. Yun bang ibebenta para ihanda din ng ilang tao doong nakatira sa lugar? Side bet sa karne kung ganon. Tapos ay may 2 maliliit na baboy at ito naman ang lilitsunin. Tayo na yung bahala sa baboy na yan. Kaya nating 3 yan. Kahit ako nga lang Sambit ni Juan. Napangiti naman noon si Adong. Aminado siyang totoo ang mga sinasabi ni Juan. Kaya ayon, sinabi niya kaagad sa kamag-anak nilang may piyesta na sila na ang bahala doon. Ilang saglit lang, nagmungkahi itong si Juan na dalhin nila sa unahan ng baboy. Doon daw sa liblib. Nagtaka naman noon si Adong at wika pa niya, bakit umano sa liblib ay pwede naman sa gilid lamang ng bahay. Pero ngumiti lamang si Juan nun. Kaya ayon, ginuyod ni Adong at Boyet ang dabuhalang baboy na ito. Sa likod ito ng bahay ng kamag-anak ni Adong. Sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lang hinila ni Juan ang isang paa ng baboy at nanlaki ang mga mata nila Boyet at Adong. Paano ba naman kasi? Natumba ang baboy. Tapos ay sinakalito sa panganiwan. Hindi na bumangon pa ang baboy na yon. Para umanong nakakita si Adong ng pagbubuno ng malalaking tao. Matapos noon, sinaksak ni Juan ng mahabang patalim ito. Habang sinasalo ng maliit na batya, ang dugo ay nagmungkahi si Juan na kumuha ng baso. Kumuha naman kaagad itong si Adong. Pagkaabot niya nito kay Juan, itinapat ang basong yon sa masaganang dugo. Napakunot ang mukha nila Adong at Boyet nun. Matapos mapuno ang baso, ininom ito ni Juan. Napapikit ng mga mata si Boyet at Adong. Nandidiri sila kay Juan, pero kasabay ng pangdidiring yon, nangingilabot ang dalawa. Parang aswang si Juan. Sarap na sarap pa ito sa dugo at dinilaan ng labi sabay wika ng, matagal na rin hindi ako nakakainom ng dugo. Nagkasikuhan si Adong at Boyet. Narinig ni Adong ang sinabi ni Boyet. Katulad ito ng nasa isip niya. Aswang umano si Juan. Hindi nakakibo ang dalawa at kitang-kita sa mga kinikilos nito ang matinding agam-agam nun. Alam ko ang iniisip niyo. Ang dumi niyo namang mag-isip. Parang uminom lang ng dugo halimaw na. Kunin mo't yung batya, Adong. At ikaw naman, Boyet, magpakulo ka ng tubig.
Sumabat naman si Adong para sa anumano ang dugo. Hindi daw maganda tingnan ito na iniinom ng isang tao noon. Nagpaliwanag si Juan. Ang sabi, mataas umano ang protina ng huling patak ng dugo mula sa baboy. Pangpalakas ito ng katawan. At isa pa, pagkain umano ito ng kanyang tangan. Hindi daw siya aswang gaya ng iniisip ng dalawa. Malalaman daw nila ang lahat kapag patuloy silang nagsasama dahil tuturuan sila ni Juan ng kaalaman. Uy! Magpakulo ka na ng tubig! Ano ka ba, Boyet? Kulit nito. O ikaw naman dyan, Adong. Ano pang inaantay mo't kunin mo itong batya at nilalangaw na? Makakita lang ng ganun para kayong mga ewan. Aswang lamang bang umiinom ng dugo? Mamaya, may ipapakita ko sa inyo ng maliwanagan ng mga masikip niyong pag-iisip. Tumango na lamang ang dalawa. Hindi nakakibo at sumunod na lamang ang mga ito sa pinag-uutos ni Juan. Si Juan lang ang bumuhat sa baboy na yon. Nilagay sa malaking lamesa. Mabuti na lamang at walang ibang nakakita. Dahil kung meron pa, pagkakaguluhan itong si Juan. Napakasimple lamang umano ng pagbuhat niya. Itinaas ang dalawang paa at sumuong si Juan sa katawan sabay tayo. Kitang-kita nila kung paano bumaon sa putik ang mga paa ni Juan noon. Halatang sobrang bigat pero walang-wala lamang sa Ginoo. Habang patuloy ang pagkakaibigan umano ni Juan, patuloy din sa pagkamangha itong si Adong. Yun bang lagi siyang may natutuklasan na nakakamangang abilidad ni Juan na hindi kayang gawin ng isang hamak na tao. Malaking tao si Juan, makisig at kahit may edad na. Solido tingnan. Pero ang magbuhat ng ganoon kalaking baboy ay para bang hindi na ito tao. Katunayan, si Juan pa umano ang nagkarne doon sa baboy. Para lamang umano itong nagtadtad ng napakalambot na bagay. Napakabilis na tapos. Yung bawat patama daw ng itak, kita nila ang puwersa na tumatanggos hanggang lamesa. Nagbubulungan si Adong at Boyet noon. Ang sabi ni Boyet, paano na lamang kaya kapag tao ang tinataga ni Juan? Tiyak ay biyak ang katawan nito. Huwag ka maingay dyan, Boyet. Baka may makarinig sa'yo. Ikaw yung maghugas ng lamang loob ba? Ako na bahala sa pagpira-piraso ng karne para sa iba't ibang putahe. Juan, magtabi ka ng karne bandang tiyan. Ihihawin natin yung pangpulutan. Mamaya, babaha yung alak. Maraming biniling alak yung tiyo. Teka, umiinom ka ba ng kulafo? Wika ni Adong. Umiinom nga kami noon ng tubig kanal mula sa palayan. Yan pa kayong kulafo lang. Basta walang lason, iinom ako. Basta walang dayaan sa tagay Ikaw, Boyet namumuro ka na. Ako lang lagi yung nalalasing. Kayong dalawa, napagkakasunduan niyo ako no? Walang ganyanan patas lang. Walang tuksuan dito Nariyan pa naman si Dinay. Nako, kukutusan ko talaga kayong dalawa. Napangisi na lamang si Adong nun. Yung pagkabagabag niya sa nakita kanina na nakakarimarim, nawala bigla. Bumalik kasi ang komedyanting mukha nitong si Juan. Panay pa ito ng patawa sa kanilang dalawa. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang gabi, nagsisimula ng lutuin ang mga karne nun. Si Juan na rin ang nagkatay para sa lilitsunin kinabukasan. Pero habang nangyayari yon, umuulan na ng alak. Kasama nila sa inuman ng tiyo ni Adong na si Ramon. Nabilib daw ito sa sipag ni Juan. Maliban pa diyan, hindi sila nahirapan sa gawain dahil halos lahat ng mabibigat na gawain ay si Adong ang sumalo. Wala nang silbi yung tinawag ni Tiyo Ramon na tutulong para sa pagkatay ng mga baboy. Maging ang pagluluto, si Juan din na namumuno doon.
Sa pagkakataon yung palang din nalaman ni Adong na itong si Juan ay napakagaling din na kusinero. Tansyado ang mga rikados. Parang alam lahat ata ng Ginoo ang lokal na putahe sa piyesta ayon kay Adong. Hanggang sa pinagpahingaan na noon si Juan ang tiyo ni Adong. Mag-inuman na lamang daw sila at hayaan ang ilang trabaho sa mga tinawag niya mga tao. Ayun ngang nangyari. Nasa bulwagan sila noon ng bahay. 4 silang nag-iinuman. Kalmado lang si Juan, pero naroroon pa rin ang pagkakomedyante nito. Na siya namang mas nagpaganda ng inuman nila. Hindi na uubusan ng kwento. May parang hindi totoo at may parang totoo din, pero saksakan ng katatawanan. Hanggang sa pagsapit ng hating gabi, nagpaalam na ang tiyo ni Adong dahil magpapahinga na ito at may marami umanong gawain kinabukasan. Silang 3 na lamang ni Boyet nun. Tahimik na rin ang paligid. May iilang mga tao naman pero yun na lamang ang mga nag-aasikaso ng mga putahe. Ilang distansya ang kalsada mula sa bahay na yon. Pero natatanaw nila noon ang mga taong napapadaan patungo at pauwi ng diskuhan. Itong si Juan umano, bigla na lang natahimik. Walang-wala lang naman yun kay Adong. Kapag tinatagayan ito ng alak, nakatuon ang atensyon sa malayo at ang seryoso na mukha niya. Hanggang sa bigla na lang tumayo si Juan, tapos naglakad hanggang sa sumampa ito sa gilid ng bakuran. Napansin mo? Bigla na lang tumahimik, no? Ano kayang problema ng mamang to? Tanong ni Boyet kay Adong. Hindi nagsalita si Adong. Tumayo ito at lumapit kay Juan. Tumabi ito sa Ginoo at mahinang sinabi na, "Anong problema?" Inangat ni Juan ang damit sa bandang tiyan. Dito ay nanlaki ang mga mata ni Adong. Paano ba naman kasi? Nakita niyang dumudugo ang mga borda ni Juan. As in, dumudugo daw talaga yon. Nagmansya pa ito sa damit niya. Hindi namamalaya ni Adong na mangyayari kay Juan yon. Nagtanong naman si Adong kung bakit at ang sagot ni Juan, "Ito ang gusto kong ipakita. Pamumula lang sana, pero dugong buhay na lumalabas sa borda ko. Balipawis yan, pero dugo. Ibig lang sabihin yan, ang lakas ng karga ko sa katawan." Ano na? Aswang ba? Hindi ano? Hindi sana magdudugo yan. Ang makikita mo lang sana ay pamumula. Pero dumugo eh. Isa lang ang ibig sabihin. May banta sa paligid. At kung hindi ako nagkakamali, may aswang na nasa lugar. Nagtatago lamang dyan. Dyan sa tinititigan kong direksyon. Huwag mo nang sabihan pa si Boyet ha. Maingay kasi yan eh. At baka mabulabog ang mga tao. O tara, sumama ka sa akin. Mungkahi ni Juan. Napatanong naman si Adong kung bakit at saan umano sila pupunta. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkatakot ni Adong nang sabihin ni Juan na ipapakita niya kay Adong kung ano ang itsura ng aswang. Pero ang aswang umano sa lugar ay hindi gabunan, kung hindi mga pipitsuging aswang lamang na napakahilig manggambala ng may sakit. Balbal umano ito. Balbal man yan at kung ano pang aswang din pakinggan. Naku Juan, ikaw na lang. Aba, lalaki ka Adong ha. Tama naman siguro, di ba? Baka gusto mong isipin kung bakla ka. Huwag ka na magreklamo. Sumunod ka na lang. Wika ni Juan. Para umanong nabati ang simpatya ni Adong at bigla na lamang siyang tumapang. Uminit ang ulo ni Adong. Nagbuntong hininga ito at sinundan si Juan. Pero habang nangyayari ito, kinakapa niya ang patalim niya sa likod. Baka kasi nakalimutan umano niyang dalhin.
Mabuting nakasukbit naman ito at ito yung ginamit ni Juan sa pagkatay doon sa malaking baboy. Habang naglalakad umano silang dalawa, dahan-dahang hinuhubad ni Juan ng kanyang damit. Siyempre, pumasok na kagad sa isip ni Adong na mapapasabak na naman si Juan at maaaring damay siya dito dahil aswang nga ang nilalapitan nila. Hanggang sa makarating sila sa kawayanan. Ang unahan nila ay may padahilig na lupa at may kamalig doon na walang ilaw. Sobrang dilim. Pero may naaaninag si Adong na tila may nakatambay doon sa kamalig. Kalmado lamang si Juan habang naglalakad nun. Akala noon ni Adong ay kukumprontahin kaagad ni Juan ang aswang. Pero pumasok sila ng kamalig at umupo sa tapat mismo ng taong nakatambay doon. Para bang nagulat pa ito sa pagdating nila. Yung tao, lalaki ito. Kasywal lamang ang kasuotan at may makisig na pangangatawan. Pero hindi maaninag ni Adong ang mukha. Dahil madilim nga. Magandang gabi, kaibigan. May inaantay ka ba? Bungad ni Juan sa tao. Tapos yung damit ni Juan ay isinampay sa kawayang pahaba sa ibabaw ng kanilang ulo nun. Hindi nagsalita yung tao. Hanggang akma sanang tatayo ito pero muling nagsalita si Juan. Tinatanong kita. Ayaw mo namang magsalita. May masama ba sa sinabi ko? O ikaw ang masama at may gagawin dito sa lugar na hindi maganda? Huwag kang magtatangkang kumilos ng hindi ko magugustuhan, ha? Umupo ka diyan. At gusto kitang kausapin.